si... Ay, kapipir pa muna. Nakakatuwa naman si Sir may sponsor. Sana God bless sa sponsor ni Sir. God, thank you. Ako po si Jaime Natividad. Pinanganak ako noong May 1958. 65 years old na ako. Ako hindi ko pa maintindihan kung ano ang plano ng Diyos sa akin. Kasi, mula nang pinanganak ako, Katoliko na ako. Hanggang 2000, nasa El Saday ako, Luneta. Tapos yung Aroneo, nabalitaan ko na susunod na yung palengke ng Agora Market. Sa Agora Market, 8 yung pwesto ko. Ako ang star doon eh. Ngayon, nung masunog yung pwesto ko, nag-face to face kami ni Brother Mike. May tinanong ako sa kanya. Sabi ko, salamat sa Diyos, Brother Mike, at may itatanong po ako sa inyo. Karapat-dapat pa ho ba akong bumalik ng Agora? Sa gayong 8 pwesto yung nasunog sa akin, walang natira. Lahat ng stock ko nasunog. Hindi ko na sasabihin kung magkano ang halaga ng lahat ng yan. Pero, kaya ako nandito sa harapan nyo para itanong ko po yung kung karapat-dapat pa ho ba akong bumalik ng Agora. Ang sabi sa akin ng founder, bumalik ka. Sinunod ko yung sinabi niya, bumalik ako. Nakaraan ng 1 taon, parang gumaganyan, kumigewang. Parang hirap ako. Sabi kong ganyan. Ngayon, nung huling hanap buhay ko sa Agora, na-hold up naman ako. 8 beses. Sabi ko, Lord, 8 beses. Oo, 8 beses. 8 beses na solo yung ano mo, Oo. nasunog. Sabi ko, Lord, grabe naman to. Pero salamat kasi yung stronger na binibigay mo sa akin, kakaiba. Salamat. Sabi ko ganyan, hanggang sa hindi na ako nagtinda sa Agora, iniwanan ko na ng tuluyan. Talagang sabi ko ganyan, pumunta ako, huling punta ko ng simbahan ng San Rafael Church. Sumigaw ako ng malakas. Ako lang mag-isa doon sa loob. Sabi ko, Ama, tapusin mo na yung paghihirap ko. Baka hindi ko na kaya. Kaliwa na yung naniningil sa akin, nagtatadbugan na yung mga cheque. Tapusin mo na yung paghihirap ko. Isang araw, dumating sa akin ang balita na sabi sa akin ng pisang ko, Jaime, magbubukasan day ka ho, baka gusto mong mag-agent. Sabi ko, agent, real estate. Nabasa ko doon sa, yung K-Voices ba yun, yung nagsasalita yung puno ng apoy? Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon K-Voices, sabi, Moises, gagamitin kita para doon sa mga kababayan natin pinahihirapan ng mga sa Egyptio. Sabi niya, Lord, bakit ako? Wala akong alam. Bulol ako. Sabi ko, hindi ako makapagsasalita. Moises, sino ba ang kausap mo? Ako ang gagalaw lahat sa iyo. Ako ang kikilos. Nagtanim sa isipan ko yun. Sabi ko, nung inaccept ko yung maging real estate ako, pinag-aralan ko, training. Wala talaga akong wala naman ako pinag-aralan eh. Training. Hanggang sa nabihasa ako, nahasa ako, sa saan lugar ako nagtitraining. Nung ginawa ko yun, siguro June 16 ba yun o anong taon yun? Basta 16 natatanda ko, June 16.
Nakabenta ako ng property, 30 property, sunod-sunod. Sunod-sunod. Sabi ko kay Lord, Lord, ito na nga ba? Ito na nga ba, babaguhin mo yung buhay ko. Ngayon, nakalipas na yung mga gano'n na yung makabenta ko. Dumaan ang pandemic, 2 taon. Lahat ng komisyon ko yun ang nagamit ko sa loob ng 2 taon. Kasi hindi pwede maghanap buhay, hindi pwede magtrabaho, hindi pwede lumabas. As a senior, hindi pwede. Hindi pwede. Ginamit ko yung perang yun. Yung pala, ang plano ng Diyos. Ngayon, ito pa, nag-decide ako, saan ko, 2000, nag-Bible study kami dito sa Seaside. Sumama ako sa Bible study, dala namin yung Bible. Nung pumunta ako kami doon, sikat na sikat ang araw. Napakatindi ng sikat ang araw, kaya nagba-Bible kami, nakapayong. Ilang minuto, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos sa kandabasa na kami, pati yung Bible namin. Ilang minuto rin nawala yung malakas na ulan namin. Nakita ko doon sa langit, parang paradise, parang paraiso, parang karyanan ng Diyos. Nakita ko ganyan. Sabi ko ganyan. Parang inugasan ako ng Panginoon. Parang inugasan ng malamig na tubig. Yun na ang simula na pumasok ko bilang Christian. Ngayon, sabi kong ganyan, sa araw-araw na ginagawa ko, Lord, gusto kitang makanaig, gusto ko kitang makarelasyon. Araw-araw sasamba sa iyo. Araw-araw magbabasa ako ng iyong banal na kasulatan. Araw-araw aawitan kita at mananalangin ako sa iyo. Hanggang ngayong ginagawa ko. Pero alam mo, sabi ko, Lord, marami akong plano, pero mas maganda ang plano mo sa akin. Alam mo ba, excuse me, habang kinakausap ko si Lord, nakikipag-usap ako sa kanya. May inilalagay siya sa puso ko. May mga kapahayagan siya, kaya nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko naman kayang gawin. Yung nakapag-post ako ng mga Word of God, yung bang nakagagawa ko ng vlogger pagdating sa Word of God. Hindi na ako nahihiya at unti-unti ko nang pinaalam sa aking mga relative na as a Christian, hindi na ako Katoliko. Pinatay na ng Diyos yung lumang buhay ko. Ang binigay niya sa akin bagong buhay. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kung ito yung paraan mo, kung ito yung plano mo. Kasi hindi ko makakaya ito eh. Hindi ko magagawa ito, Lord. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi mo ako magagamit, Lord. Pagka hindi mo ako tinulungan. Alam mo ba, isang miracle, unti-unti niya akong inuhubaran, unti-unti niyang inaalis sa akin lahat ng lumang buhay ko, tinatalupan ako. Inalis yung pagsusugal ko, pag-iinom ko, at yung pagmumura ko, magagalitin ako, at saka yung puso ko, minumur niya. Kasi Lord, kapag may natitira pa akong ginagawa na hindi nakalulubid sa iyo, hindi mo ako magagamit. Tanggalin mo yun, Lord, para magamit mo ako. Kasi handa na akong magpagamit sa iyo. Gamitin mo yung buhay ko sa paraan na gusto mo. Kasi tapos na ako sa kaulayawan, tapos na ako sa mga bagay na pinaranas mo sa akin. Gusto ko namang ikaw naman ang maranasan ko. Ikaw yung mapaglingkuran ko. Totoo itong nangyari ito. Kung paano ako kinakausap ng Panginoon sa umaga, paggising ko pa lang. Kaharap ko na Bible. Paggising ko pa lang, siya na yung kinakausap ko. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako, go na! Huwag na natin sayang ang pagkakataon nito kasi sabi mo, di ba? Isa lang na naglilingkod sa loob ng sambayanan. Ililigtas mo ang mga mahal ko. Yun ang plano ko, Lord. Iligtas mo ang mga mahal ko sa buhay. Paglilingkuran kita. Yun ang sinabi ko sa kanya. Makikipag-covenant ako sa iyo, Lord. Huwag mo lang akong pababayaan. Saan man ako tumungtong ng aking mga paa. Ano man ang hipuin ng aking mga pangkabay, Ama. Dadaluyan mo ng
ang iyong pagpapala. Nangyayari lahat. Nangyayari lahat. At dinadasal ko. Sabi ko, Lord, hindi ang desisyon ko, kundi ang desisyon mo ang mangyari. Ikaw na, Lord, ang magiging driver ng buhay ko. Ikaw na yung magpapatakbo ng buhay ko. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Ikaw na ang makialam ng buhay ko. Ano man ang mangyari sa buhay ko, Lord, sagot mo yun. Kasi lalakad na ako sa paraan ng gusto mo eh. Kaya ako nandito sa Bible School kasi gusto kong mag-aral ang iyong salita para magamit mo yung buhay ko. Saan mo man akong ipadala, may dala akong bala ng iyong salita. Kaya sabi ko, mahaba itong ginawa mo sa akin ito, magagamit ko ito, Ama. Itong story ang nangyari sa akin to, itong buhay na nangyari sa akin to, magagamit ko ito kapag ako'y naging ginising na. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, thank you. Salamat at nandito ako. Bagamat marami kong inatinan, marami kong sinabutan, pero dito ako natuloy, hindi ko alam. Kasi plano mo, ikaw may plano, ikaw yung nagpapatakbo na ng buhay ko. Ikaw yung may gusto nito eh. Kaya Lord, ina-allow ko lahat ang gusto mo, hindi yung gusto ko, dire-reject ko yun. Salamat, hindi lang ito, pero tinatapos ko nito, marami pang biyayang binigay sa akin ng Diyos. Marami pang binigay sa akin ng biyaya ng Diyos, pero hindi ko mababanggit. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Andito na po ako. At yung mga kwento mo na yan, sir, may 4 years tayo bago.